Ang OFW ay nangangahulugang Overseas Filipino Worker. Sila ay ang mga Pilipinong naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo upang magtrabaho at magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Ito ay isang titulong isinusuot ng may dangal ng milyong-milyong Pilipino sa buong mundo. Ang kanilang mga kwento ay puno ng inspirasyon at sakripisyo. Ito ang mga Pilipinong lumilisan sa kanilang pamilya at sariling bayan para maghanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Ang kanilang pag-alis ay puno ng lungkot, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang pag-unawa sa salitang OFW ay pag-unawa sa kaysaysayan ng migrasyon sa Pilipinas mula noon hanggang ngayon. Ang kanilang mga kwento ay bahagi ng ating pambansang kasaysayan. Nangangahulugan itong pagkilala sa mga sakripisyo at kontribusyon ng mga makabagong bayani. Ang kanilang mga remittances ay malaking tulong sa ekonomiya ng bansa. Ang salitang OFW ay hindi lamang isang label. Ito ay simbolo ng kanilang tapang at determinasyon. Kinakatawan nito ang isang komplikadong realidad ng mga pangarap, pakikibaka at tagumpay. Ang kanilang mga tagumpay ay nagbibigay inspirasyon sa marami. Nagsasalita ito tungkol sa katatagan ng diwang Pilipino. Sa kabila ng mga hamon, patuloy silang lumalaban at nagtatagumpay. Ito ay isang testamento sa pagmamahal at dedikasyon ng mga Pilipino para sa kanilang pamilya. Ang kanilang mga sakripisyo ay patunay ng kanilang walang hanggang pagmamahal. Noong dekada 70, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming pamilya ang umaasa sa kanilang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Napatupad si Pangulong Ferdinand Marcos ng patakaran para sa overseas employment. Ang layunin nito ay hindi lamang upang mabawasan ang kawalan ng trabaho, kundi pati na rin upang makapagpadala ng dolyar sa bansa. Ito ay isang estratehiya para matugunan ang kawalan ng trabaho at mapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga Pilipinong manggagawa ay naging mahalagang bahagi ng ekonomiya ng maraming bansa. Noong panahong iyon, ginamit ang terminong OCW o Overseas Contract Worker. Ang mga OCW ay nagdala ng bagong pag-asa sa kanilang mga pamilya at sa ekonomiya ng Pilipinas. Kinuha ang mga Pilipino para sa iba't ibang trabaho, karamihan ay sa Middle East. Ang kanilang kasipagan at dedikasyon ay kinilala sa buong mundo. Nagtrabaho sila sa konstruksyon, pangangalaga ng kalusugan at serbisyong domestiko. Ang kanilang mga sakripisyo ay nagbigay ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Ang perang ipinapadala nila pauwi ay naging malaking tulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang remittances ay nagbigay ng bagong buhay sa maraming komunidad. Ito ang simula ng penomenong OFW. Ang mga overseas Filipino workers ay naging bayani ng modernong panahon, nagdala ng karangalan at pag-asa sa kanilang bayan. Noong dekada 90, opisyal na pinalitan ang terminong OCW ng OFW. Layunin nitong kilalanin ang magkakaibang kasanayan at propesyon ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ang pagbabago ay nagpakita rin ng lumalaking kamalayan sa mga karapatan at kapakanan ng mga manggagawa sa ibang bansa. Sakop ng terminong OFW hindi lang ang mga may kontrata, kundi pati na rin ang mga profesional, negosyante at permanenteng residente. Ang pagbabagong ito ay nagpahiwatig ng mas malalim na pag-unawa sa karanasan ng OFW. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas. Sila ay itinuturing na mga bayani ng modernong panahon dahil sa kanilang walang sawang pagsusumikap at sakripisyo. Ang kanilang mga remittances ay malaki ang naiaambag sa GDP ng bansa. Ang bawat dolyar na kanilang ipinapadala ay nagiging tulay para sa mas magandang kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Sinusuportahan nila ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Nagbibigay sila ng edukasyon, tirahan at mga pangunahing pangangailangan at mas magagandang pagkakataon para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang mga sakripisyo ay nagbubunga ng mas maliwanag na kinabukasan. Higit pa sa epekto sa ekonomiya, nakakatulong din ang OFW sa cultural exchange at pag-uugnayan. Sila ay nagiging tulay sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang bansa. Sila ay mga ambassador ng kulturang Pilipino na nagpapakilala ng ating mga tradisyon at kaugalian sa buong mundo, na nagpapakita ng mga katangian ng kasipagan, katatagan at mabuting pagtanggap. Ang kanilang dedikasyon ay nagbibigay ng inspirasyon sa marami. Sila ang mga makabagong bayani na kinikilala hindi lamang sa kanilang
mga kontribusyon sa ekonomiya, kundi pati na rin ang kanilang personal na sakripisyo na isinasakripisyo ang sarili nilang ginhawa at kaligayahan para sa pakanan ng kanilang pamilya at bansa. Ang kanilang mga kwento ay puno ng tapang at pagmamahal. Bigyang pugay natin ang kanilang mga sakripisyo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga kwento at pagtataguyod para sa kanilang mga karapatan at kapakanan. Ang kanilang mga kwento ay dapat marinig at pahalagahan.